Kumusta mga brad? Isa nga po ang Max series ni Yamaha sa pinakakilalang maxi scooter dito sa Pilipinas. Nandyan ang NMAX, nandyan ang XMAX at nandyan din ang TMAX. Kahit saan nga po dyan sa tatlo na yan, kapag nagkaroon ka lang ng isa, panalong panalo ka na. Paano ba naman kasi ang gagawa po ng mga maxi scooter na yan? Medyo mahal nga lang. Kaya kapag pinangarap mo nga yung motor na yan, dapat may budget ka talaga para masaya. At ngayon nga pong 2025, naglabas na naman si Yamaha ng panibagong XMAX. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga. Ngayon nga po 2025 naglabas na naman ng XMAX updated model si Yamaha. Oo, ganun na ganun pa din naman yung itsura niya, pero kahit papano may pagbabago. Huwag na kayo magalit kay Yamaha, hindi naman sila nagmamadali. At least meron silang binabago paunti-unti. So itong 2025 model nga po or updated model nga po ay same pa din naman yung itsura niya doon sa 2023-2024 model. Kumbaga may pagbabago lang ng kaunti. Na meron nga pong 292 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click-On 2.5. Ang kanyang compression ratio 10.9:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 27.6 horsepower at 7,250 RPM, 29 Nm of torque at 5,750 RPM. At dahil nga po kalalabas pa lamang sa motor na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang panibagong top speed. Pero syempre bibilis lang naman yan kapag nandito na yan. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 13.2 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 25 to 27 kilometers per liter. So pagdating nga po sa ganong consumption, hindi na po nakapagtataka yun. Ang importante may XMAX. Ang sukat ng kanyang gulong 120 by 70 by 15 sa harap at 140 by 70 by 40 naman sa likuran. Syempre pares na nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Syempre as expected, parehas po itong may ABS. Yes po, naka dual channel ABS. Ang kanyang seat height ay may taas na 795mm at 135mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 183 kg. So kung iisipin nga po natin, hindi talaga biro yung bigat niya. Labas igit mo pag nilaganan ka. Pero syempre pag tumatakbo yan, magaan yan. Mapunta naman po tayo sa iba niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Katulad nga po na sinabi ko kanina, yung itsura ng itong bago tsaka yung previous model ay parehas na parehas lang talaga. Parehas pa rin silang gwapo. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka TFT display at ito nga po yung isa sa mga nagbago sa kanya. Nag-iisa na lang siya pero mas lumapad siya. Yung sa previous model kasi dalawa magkapatong. Kumbaga meron sa baba, meron din sa taas. Samantalang dito nga po sa bago, iisa na lang siya. Tapos ang malupit pa dito, meron din binilala. Take 2, pumilipit yung dila ko. Dito nga po sa bago, meron na siyang sariling navigation system na diyan na nga po mismo sa screen niya. Diyan sa screen niya, pwede ka nang gumamit ng gulo-gulo map. Pero kung trip mo yung traditional way, pwede ka namang magdala ng sariling mapa. Siyempre, matic ito po ay naka-keyless. Kaya hindi mo na kailangan magsusi-susi pa, papindot pihit ka na lang. At siyempre, ito pa yung isa sa mga nagbago sa kanya sapagkat yung kanya nga pong charging port ay Type-C na, tapos hindi ka na kailangan gumamit ng adaptor para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malobat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At ito pa isa sa mga nagbago sa kanya sapagkat yung kanya nga pong windshield, hindi na siya manumanong inaangat at binababa. Naka-automatic na nga din po siya. May pipindutin ka lang kung saan na siyang aangat tapos bababa. O diba? Sarap buhay. Parang walang utang sa Bombay. At yung kanya nga pong exhaust or yung kanyang tambucho, bago na rin yung design. Pero para sa akin, hindi big deal yun. Tambucho lang naman yan eh. Kapag napasok ka pa nga dyan, tinatadyakan mo pa yan. Kaya kahit ano pa yung maging design yan, okay lang. Huwag lang maging hugis bu. Alam nyo na. At nandito na nga po tayo sa exciting na part. Ang kanyang mga suspension. So sa harapang bagay nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre, meron pang isa. Panigurado.
wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang recommended. So regarding nga po sa presyo niya, kung pagbabasihan nga po natin yung current NMAX dito sa Pilipinas na may presyong 306,000 pesos. Dito sa bago sa 2025 model, baka tataas siya ng nasa 10k. Kasi nga 'di ba, kahit papaano may nagbago din naman sa kanya. Basta huwag kayong mamroblema doon sa magiging bagong presyo niya. Mamroblema kayo doon sa kung magkano yung ipapatong sa kanya ng mga kamoting ahente. Hindi na talaga mawawala yan brad. Gawain na talaga nila yan dati pa para maganda ang buhay-buhay. Pero kung ikaw nga po yung tao na gustong gusto talaga magkaroon ng X-Max, kaso tagilid ka sa budget, aba, huwag kang magalala. Sagot ka ni Skygo. Yes po, sagot ka talaga ni Skygo. Sapagkat meron nga po silang affordable na X-Max lookalike. Yan nga po ang kanilang Skygo Bolt 150. Oo, 150 lang siya, hindi siya 300. Pero pwede na yun, huwag ka na mag-inarting hayop ka. Kasi nga 'di ba, kayo talaga yung mga target market nila. Yung mga taong gusto magkaroon ng X-Max kaso lang ipit or tagilid sa budget. Kung yung X-Max nga po ay may presyong 300,000 plus, etong X-Max lookalike nga po which is the Skygo Bolt 150 ay nagkakahalaga lamang ng 115,000 pesos. Wow talaga, nasa 1/4 lang yung presyo niya. Tsaka kung walang pangalang Skygo yan, hindi talaga mapagkakamalan na Skygo yan. Kasi nga 'di ba, yung itsura niya X-Max na X-Max talaga. Dapat kapag nakatingin sila, nakaharap ka lang sa kanila. Kumbaga wag mo na pasilip yung gilid likod, basta sa harap lang sila tumingin. Pero syempre pagdating nga po sa specs at mga features, syempre hindi niya na kayang pantayan yung totoong X-Max. Kaya nga mahal yun kasi mataas yung displacement niya tapos tad-tad din siya ng mga malulupit na features. Pero at the end of the day, karamihan naman sa atin yung gamit lang talaga sa motor, makapunta doon sa pupuntahan at makauwi doon sa bahay nila. Kaya kung kaya naman gawin niya ng motor na napupusuan mo, yan ang bilhin mo. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.